ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at sa pamamagitan din po ng ating Facebook page. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live sa UPC Bulan Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nag-aanyaya po sa inyo na mulit po tayong magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ay sumaatin sa umagang ito sa paggising natin, mga kapatid, mula sa magdamag na kapahingahan. Nawa ang biyaya ng Panginoon, pagpapala at kalinga ng Diyos ay patuloy po nating maranasan sa ating pong mga buhay, sa kabila ng kung anuman ang mga difficulties in life na kasalukuyan marahil na kinakaharap ng bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon and welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Anuman ang masalimuot na sitwasyon ng ating buhay, laging may pag-asa sa Panginoon. Kung kaya't sa umagang ito, ibukas po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, at ang Diyos ay patuloy pong bigyan natin ng puwang sa ating pong mga buhay. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat. At patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban, sapagkat ang Panginoon po ang higit na nakakaalam ng ating pong mga buhay, failure man or success. Lahat ng bagay na yan ay nasa kamay ng ating pong Panginoon.
At sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na amin pong patuloy na ipaglilingkod sa inyo sa tulong ng Panginoon. Patuloy na ma-enlighten yung ating mga puso at isipan upang harapin natin ng may tamang pananaw sa buhay ang bawat pagsubok man o mga hamon na maaring kinakaharap natin sa kasalukuyan. At sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po tayo na magsigasig sa paglilingkod sa Diyos. Ganon din ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ngayon po ay araw ng Biyernes, may mga Bible study po ang ating mga cell group leaders, Bible study teachers. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Batiin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Santa Remedios Bulan, ang Solidad Family, kina Nanay Puring. Every Friday ay may Bible study po dyan. Friday ng hapon, mga alas 5 ng hapon. Dyan po kina Nanay Puring, Solidad. Lahat ng mga dumadalo dyan, i-bless po kayo ng Panginoon. At mamayang alas 3 ng hapon dyan po sa bagong Bible study natin sa papuntang Padre Diaz Bulan, kina Nanay Olivia Guban. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang Bible study po dyan. At nabalitaan po natin mula sa ating coordinator dyan, si Brother Vio, na si Nanay Olivia ay decided na po na magpabaptize sa pangalan po ng ating Panginoon. So, hintayin nyo lang po yung ating prayer meeting schedule sa Martes. Pwede po kayong i-baptize after ng ating prayer meeting dyan po sa Magsaysay. Ganon din dyan sa mga Bible study natin sa lugar ng Barangay Kalpi, sa pangunguna ni Brother Limuel. May mga estudyante po siya dyan na decided na din pong magpabaptize sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, i-schedule po natin yung baptism. At mamaya may Bible study din po dyan sa Barangay Aguinaldo sa pangunguna ni Brother Aljon at ang kanyang team. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Gumaganda po, lumalago ang ating Bible study dyan sa Barangay Aguinaldo Bulan, Coastal Barangay po yan. At ngayong taon ay mag-i-start na po dyan yung Sunday service sa ating pioneering dyan na gawain. Amen. At ganun din po, dyan sa lugar ng Barangay Biton, Magallanes, ay may Bible study mamayang alas 4 o alas 3 ng hapon sa Labini Family. At dyan sa Tula-Tula Sur, may Bible study din po dyan. Mga kapatid, sa Rosary Family, mamayang alauna ng hapon. So marami po tayo mga bagong bukas na Bible study. Amen. At ngayong araw ay may evangelism po tayo na gagawin dyan sa Castilla, Sorsogon. Ang ating bagong manggagawa ay dadalhin ko po dyan right after ng ating program. Ay tutungo po kami dyan sa Castilla. Amen. Sa evangelism na gagawin ni na Brother Jerry Boy and Brother Angelo. Samantalang tutuloy po kami sa Albay para sa ministers meeting. Kaya sa lahat ng mga nasasakupan nating mga pastors ng UPC Section 3, Albay, Catanduanes, and Sorsogon area, meron tayong ministers meeting mamayang alas 9 ng umaga dyan po sa UPC Ginubatan, Albay. So kaya right after ng ating pong program ay tutulak po kami going to Albay, dadaan ng Castilla para ihatid yung ating manggagawa dyan mga kapatid. Tuloy-tuloy po yung ating mga evangelism. Kaya kung may mga lugar mga kapatid na
nagre-request po na minsan hindi natin mapuntahan. It is because ang ating mga schedule ay nagkakapatong-patong mga kapatid. Ganun pa man, maligaya po tayo na ito ay ating ginagawa sa pangalan po ng ating Panginoon. Lalong-lalo na patong-patong yung ating mga schedule dahil sa nagkaroon po tayo ng 1 week na vacation, mga kapatid, last week. So kaya ngayon ay bumabawi po tayo, humahabol tayo para magampanan yung ating mga gampanin. So good morning sa lahat ng ating mga viewers online. Amen. Hindi ko muna kayo ma-mention isa-isa dahil i-start po tayo ng pagtalakay agad sapagkat paparating na din po yung aking mga kasama going to ministers meeting. Si Pastor Alfred ay on the way na po. Dadaanan niya ako rito. Papunta kami ng Albay, Castilla. Ayan, yun po ang aming mga mission trip ngayong araw ng Friday. Pagpalain ng Panginoon ang ating mga schedule ng gawain at ang ating mga pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya natin sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan. Araw ng Sabado nagsisimula po yan hanggang Linggo. 3 batch po yan. Sabado alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa UPC Magsaysay Bulan. Dyan po ang ating pagsamba bukas, araw ng Sabado. At Sabado pa rin dito sa Iquirino UPC Church Bulan, Sabado alas 8 ng umaga. At pagdating po ng araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga, araw ng Linggo. So yan po yung ating mga schedule ng gawain, mga kapatid, na pwede nyo pong madaluhan kung kayo po ay hindi pa kabilang sa United Pentecostal Church family. Mga kapatid, we invite you to join us sa ating mga schedule ng gawain at lubos na mapagpala ang inyo pong mga spiritual na buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And by this time, mga kapatid, tayo po ay mananalangin upang hilingin natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga na may taglay na kalakasan ng aming mga pisikal upang patuloy na magampanan ang layuning maglingkod sa iyo at maipaglingkod sa aming mga kababayan ang iyong mga banal na salita. Panginoon, dalangin po namin na buksan mo po ang kaunawaan ng aming mga kababayan samantalang nakasubaybay sa programang ito upang ang iyong mga salita na aming ipaglilingkod ay tumimo nawa sa kanilang mga puso at magresulta ito ng pagpapasya na habang may pagkakataon ang aming mga kababayan ay patuloy na magpasyang maglingkod sa iyo. Samantalang alam po namin na sa mga sandaling ito, papalapit ang iyong pangakong pagparito sapagkat ang mga palatandaan ng iyong ipinagkaloob sa mga alagad ay maliwanag na po namin nakikita that we are now living in the last days. Na kung mayroon man kaming dapat i-prioridad sa panahon ngayon, maliban sa mga material na bagay, higit sa lahat ay ang paglingkuran ka at ialay namin sa iyo ang aming mga buhay bilang paghahanda sa eternal na usapin, eternal life, eternal na buhay pagkatapos ng temporaryong buhay sa mundong ito. Panginoon, kasihan mo po ng iyong banal na espiritu ang iyong abang lingkod upang iyong mga salita ay aming dalhin na may kapangyarihan sa puso at isipan ng aming mga kababayan. Dalangin din namin ang mga may taglay na sakit at karamdaman na ngayon ay nakasubaybay sa programang ito. Pagkalooban mo po ng katugunan, kagalingan, ang bawat isang may taglay na karamdaman na may pananampalataya ngayon sa pagsabay sa panalangin ito. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang katugunan sa mga nasa kagipitan. Lalo na ngayon, naharap po kami sa pangdaigdigang krisis
dahil sa mga digmaang nagaganap sa Middle East sa pagitan ng mga bansang hindi nagkakaunawaan. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong i-provide ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan. Kung paanong natatandaan namin na sa panahon ng pandemic, Panginoon, ikaw ang nag-sustain sa aming mga buhay. Ganon din ang iyong gagawin sa panahon ng krisis ngayon. Ikaw din ang Diyos that will supply all our needs. According to your promises, Panginoon, na kapag unahin lamang namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. At dalangin din po namin ang aming mga kababayang OFWs na naiipit sa digmaan sa Middle East. Patuloy po naming dalangin ang iyong divine protection sa milyon naming mga kababayan na nakikipagsapalarang naghahanap buhay sa iba't ibang bansa, Panginoon, upang maiahon sa kahirapan ang kanilang mga pamilya. Ingatan mo, Panginoon, lalo na yung mga naandun mismo sa pinagaganapan ng digmaan, Panginoon, na may mga kababayan po kaming humihingi ng saklolo. At kung wala pa mang magawa ang aming pamahalaan, ikaw na po muna ang siyang mag-protect, mag-ingat sa kanila bago pa man sila matuntun ng mga otoridad ng aming bansa. Nawa ikaw ang Diyos na mag-sustain sa kanilang pangangailangan at mag-protect sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang ang aming papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Ay tawagan mo si Jesus kung kailan kailangan siya managing naroon at karamay siya. Si Jesus kapag hindi ko na makaya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Amen. Para sa spiritual na kapakinabangan ng mas nakararami po nating mga kababayan na sa pamagitan ng kaparaanang ito, Facebook Live, maging sa replay, ay patuloy po itong maging pagpapala sa buhay ng ating mga kababayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. Dito po sa Galatians chapter 3 verse 26 hanggang sa 29. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo Jesus. Kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griyego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang paksa na pinamagatang
the Abrahamic Covenant. Amen. Pag sinabing Abrahamic Covenant, ito po ay ang sumpaan ng Diyos at ni Abraham. Alam po natin na ang bansang Israel, mga kapatid, na ngayon ay isa sa bansang involved sa nagaganap na digmaan sa Middle East. Kung atin pong titingnan, ang bansang Israel ay nagsimula po yan sa isang tao na tinawag ng Diyos at pinangakuan ng Diyos na sa kabila ng si Abraham ay walang anak. Sila mag-asawa ni Sarah at si Sarah po ay nasa kalagayang baog at imposibleng magkaroon ng anak. But because of God's covenant to Abraham, yung kanilang katayuan ay nagkaroon ng milagro na pagbabago. Alam po natin na at the age of 90, at si Abraham ay 100 years old, nagkaroon sila ng anak sa pangako ng Diyos. Na si Sarah ay 90 years old, pinanganak niya si Isaac. At si Abraham ay 100 years old. So kung titingnan natin, sa pasimula pa lang ng lahi ng tinatawag ngayon na Israel, ay meron ng divine na intervention, pagkilos na ginawa ang ating pong Panginoon. So ang covenant ng Diyos kay Abraham ay wala po ditong kinalaman ang ibang lahi. Kaya nga hindi rin ito kinikilala ng mga bansang nakapaligid sa Israel. Alam niyo po, yung lupain, mga kapatid, ng Israel na inuukupan nila ngayon, kaya marami silang kaaway dyan dahil may mga pinalayas po dyan ang mga Israelites dahil pinangako yan sa kanila ng Panginoon. Ngunit may mga tao na dyan, mga kapatid, na unang nag-ukupa sa lupain ng Israel, samantalang ang binhi ni Abraham ay naroon sa pagkaalipin sa Ehipto. Tandaan po natin na matagal na panahon na inalipin ang mga Israelites doon sa Egypt. Dahil kung atin pong titingnan yung kasaysayan, yung Kanaan, iniwan po nila yan. Iyan po yung promised land kay Abraham, mga kapatid. Na ang sabi niya, sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong mga kamag-anakan at dadalhin kita sa lugar na ipinapangako ko sa iyo. At yung Kanaan na yan ay iniwan ni Jacob, mga kapatid, sapagkat nagkaroon ng tagutom diyan sa Kanaan na ang tanging may pagkain lang para makasurvive sila ay Ehipto. At alam natin na bago magkaroon ng tagutom sa Kanaan, ay may nangyari kay Joseph na anak ni Jacob na binenta siya, inapi siya ng kanyang mga anak, yung 12 tribes of Israel. Si Joseph ay nakaranas ng kaapihan dahil siya ay paborito ng kanyang ama. Kaya siya ay pinag-initan. Kaya kayong mga magulang, iwasan yung magpaborito ng anak dahil pag iinitan yan ng iba yung anak, okay lang ipaborito nyo kung mag-isa. Pero kung tatlo yan at nag-declare kayo na may isang paborito, ay kawawa yung paborito nyo kapag wala kayo. Aapihin yan ng mga hindi paborito. Kaya yun ang nangyari po kay Joseph
Alam ng mga kapatid ni Joseph na paborito si Joseph ng kanyang ama, kaya siya po ay pinagkainggitan. So ano nangyari? Siya po ay hinulog sa balon, kalaunan inihango at binenta doon sa mga ngalakal at hanggang nakarating siya sa Ehipto. At yun namang pangyayaring yon ay may layunin ang Diyos na si Joseph ay makarating sa Ehipto upang siya ay gamitin ng Panginoon na sa panahon na magkakaroon ng tagutom sa Kanaan ay pupunta ang pamilya ni Joseph sa Ehipto para makasurvive. Dahil una nang ilalagay ng Diyos doon si Joseph sa lupain ng Ehipto to preserve the lives of the Israelites. We know the story, mga kapatid, na si Joseph, ang dami pang kaapihan na naranasan doon at siya po ay nakulong ng walang kasalanan at mula sa kulungan from prison to palace ay na-promote po siya dahil si Joseph ay laging may magandang attitude dahil siya po ay may takot sa Panginoon. And we know the story na pinagkatiwalaan ni Paraon si Joseph pagdating sa food security. Kaya si Joseph ang namamahala sa usapin ng pagkain sa buong lupain ng Ehipto. At nung siya na ang tagapamahala doon, ay nagkagutom na po sa Kanaan. At yung mga pamilya ni Joseph ay kailangan pumunta sa Ehipto dahil nabalitaan nila na ang Ehipto ay sagana sa pagkain. At doon na sila, mga kapatid, di na sila doon nakaalis. Sa loob ng maraming taon, iniwan nila yung Kanaan at ang Kanaan na promised land ay may mga nag-occupy na for the longest time, mga kapatid, na sila ay nasa Egypt, ang lahi ng Israel, ay may mga nag-develop na po na mga lahi dyan po sa lupa ng Kanaan. At nung ang mga Israelites ay pinalaya sa pamamagitan po ni Moises, ang promised land ay pinababalikan lang naman ng Panginoon. Kaya lang may mga nag-occupy na po diyan. Kaya hanggang ngayon hindi kinikilala ng mga neighboring countries ng Israel yung legitimacy ng kanilang pag-okupa ng lupa sapagkat sa makataong pananaw nila ay walang karapatan ng Israel. Pero sa Abrahamic Covenant, ayan mga kapatid, kaya pag hindi natin pinaniwalaan ang Bible, hindi natin ma-appreciate yung presence ng Israel dyan po sa kanilang lupain. Mga kapatid, hindi sila legitimate. Kaya nga binubomba sila ng Palestine, mga kapatid, sapagkat ang pakiramdam ng mga Palestino, sila po ay inapi at pinalayas. Pero ang hindi rin nila naiintindihan ay yung Abrahamic Covenant ng Diyos kay Abraham na ang lupang yan ay ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya lang pag hindi mo kinikilalang Diyos, yung Diyos ni Abraham, ay hindi mo kikilalanin yung kanilang covenant, mga kapatid. At tayong mga mananampalataya, sabi po sa binasa natin, tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Wala nang magiging Hudyo o Griego, wala nang magiging alipin o malaya, magiging babae o lalaki man, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. At kung tayo mga kapatid ay kay Kristo, ay mga binhi tayo ni Abraham. Tayong mga Gentile, specifically tayong mga Pilipino, hindi man tayo lahi ni Abraham by blood, but because we have faith, meron tayong pananampalataya sa Diyos ni Abraham na kinikilala. Tayo po ay itinuring na lahi ni Abraham. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham
at mga tagapagmana ayon sa pangako. So dahil hindi naman tayo binhi ni Abraham by blood, wala tayong karapatan doon sa lupain ng Israel. Pero ang karapatan natin bilang mga lahi ni Abraham by faith ay kung ano ang spiritual na pangako ng Diyos kay Abraham. Mga kapatid, dito po sa Genesis chapter 12 verse 1, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anakan at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Verse 2, at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ayan, yan po yung covenant ng Diyos kay Abraham. Sa Israel, literal po yan. Na yung lupain, yung lahi nila, by blood, talagang mayroong special na pagtingin ang Diyos sa Israel. At alam naman natin ngayon, obviously, kung gaano kahit napakaliit lamang na bansa ng Israel, ay hindi sila, mga kapatid, na huhuli in terms of armaments and technology. Mga kapatid, matatalino ang mga Israelites because mayroon yang special na pagtingin ang Diyos sa kanila. Iba ang Israel pagdating sa wisdom, sa technology, advanced na karunungan, mga discovery, mga kapatid, invention. Abay, hindi po nagpapahuli ang Israel maging sa bansang Amerika. Kaya alam naman natin ngayon na kahit ang bansang Iran ay napakalaki kumpara sa Israel, ay talagang nahihirapan din ang Iran na puksain ang Israel. Kaya nga sa prophecy, pagtutulong-tulungan ng lahat ng bansa para puksain ang Israel. Nakalagay yan sa pag-aaral sa prophecy. Kaso lang hindi naman po natin yan matatalakay ng isahan, mga kapatid. So sa pag-aaral sa prophecy, ang Israel ay talagang mahihirapan yan. Pagtutulong-tulungan yan ng mga malalaking bansa. At kapag malapit na silang matalo, ay tutulungan sila ng Diyos. Mga kapatid. At doon naman sa panahon na yon ay mako-convert ang Israel. Na yung ipinako nila sa krus na Jesus Christ, na akala nila tao lang, anak lang ni Maria at Jose, hindi nila pinaniwalaan na Misaya. Doon pa lang sila mako-convert na si Jesus Christ ang Mesiyas, mga kapatid. So yun po yung nakalagay sa pag-aaral sa prophecy. Kasi hanggang ngayon po, ang Panginoong Hesukristo ay hindi pinaniniwalaan sa Israel. Pastor, bakit tinutulungan ng Diyos ang Israel? Hindi naman pala kinikilala ng Israel ang Panginoong Hesukristo. Because of the Abrahamic covenant. Ang Israel ngayon, yes, physically, tinutulungan sila ng Panginoon. Pero ang Israel ngayon ay nasa kalagayan ng spiritually, they are blind, mga kapatid. Bulag ang Israel ngayon sa spiritual. Dahil nga hanggang ngayon, hindi nila nauunawaan na si Jesus Christ ang hinihintay nilang Misaya, mga kapatid. Gayon pa man, dahil sa Abrahamic covenant, yung pangako ng Diyos kay Abraham na lahi na pinagmulan ng Israel, hanggang ngayon mayroong special na protection ginagawa ng Diyos yan sa Israel. At hindi natin yan matututulan na kahit napakaliit na bansa ng Israel,
pero namamayagpag yan pagdating sa kapangyarihan, pagdating sa imagine mga kapatid na kahit ang mga world leaders na lumalaban sa kanila ay nagagawa nila mga kapatid ng paraan kung paano puksain. Ayan. So mga kapatid, hindi natin may kakaila yung favor ng Diyos sa Israel. However, in terms of spiritual status, ang Israel ngayon ay bulag, mga kapatid. Dahil hindi nila pinaniniwalaan si Jesus Christ. But time will come na kapag pinagtulong-tulungan na po ng lahat ng bansa sa mundo upang labanan ang Israel, at kapag malapit na silang magapi, tatawag sila sa pangalan ng Panginoon, and the Lord will appear to help them. At yung panahon na yan ay marirealize nila na yung crucify nila at pinatay na Jesus ay siya ang tunay na Misaya. Kaya ang conversion ng Israel ay mass conversion yan. Hindi katulad natin mga Gentile, pag nako-convert tayo into Christianity ay paisa-isa. Depende sa mga sitwasyon natin. Ang iba kung kailan nagkasakit, saka marirealize na kailangan nila ang Panginoong Jesus. Pero ang Israel, sabay-sabay ang conversion nila. Sapagkat bago sila lubusang magapi ng mga bansa, sila ay hihingi ng saklolo sa Diyos at doon darating ang Panginoon. Kung pag-aaralan niyo po yung panaginip ni Nabucodonosor sa Book of Daniel, na mayroong malaking bato na bumagsak doon sa paa ng golden image sa panaginip ni Nabucodonosor, yun pong bato na yun na galing sa taas ay walang iba kundi si Jesus Christ, at nadurog yung golden image, mga kapatid, ni Nabucodonosor na sumisimbolo sa mga world empire, mga kapatid, na naghari sa mundong ito. So yan po. Now, ano ang kinalaman natin? Hindi naman tayo mga Hudyo, hindi tayo mga Israelites. Ano ang pakinabang natin doon sa tinatawag na Abrahamic Covenant? Now, nabanggit ko sa inyo mga kapatid a while ago na wala naman tayong karapatan doon by blood. Literally, wala tayong karapatan doon sa lupang pangako, mga kapatid. But symbolically and spiritually, sapagkat ang Diyos ni Abraham ay siya ring Diyos na kinikilala natin ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos sa pananampalataya na ang ating ama ng pananampalataya ay si Abraham by faith. Hindi natin ama si Abraham by blood, pero ama natin si Abraham by faith. Kasi si Abraham ay tinawag po na father of faith, mga kapatid. Now, kung tayo ay mga anak ng Diyos sa pananampalataya, tayo po ay tagapagmana kagaya ni Abraham. Sabi dito sa Galatians 3:29, at kung kayo kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. So yung spiritual promise of God to Abraham, beneficiary po tayo ng mga Christian Gentile. However, pagdating doon sa literal na lupa ng Israel, wala tayong kinalaman doon. Labas tayo doon. Mga hintil po ang mga kalagayan natin, mga kapatid. Pero pagdating sa pananampalataya, meron tayong the same amount of promise na kung ano ang pangako kay Abraham ng kanyang kinilalang Diyos, na siya namang kinikilala nating Diyos ngayon, ay ganun din ang ating tatanggaping pangako. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At ang covenant na yan kay Abraham ay nire-refresh from generation to generation. According to Book of Psalms, chapter 105, verse 8,
Kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. Verse 9, ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. Ayan. So from generation to generation, nire-refresh ng Panginoon ang kanyang covenant. From Abraham, nirefresh niya yung covenant na yan kay Isaac at nirefresh niya yan kay Jacob, mga kapatid. At pinagtibay yaon kay Jacob. In verse 10, pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Kaya nga kahit matigas ang ulo ng Israel, ayaw maniwala kay Kristo, pero ang Diyos ay meron pong covenant. Because of Abraham, ang Israel ngayon ay nagkikinabang kahit ayaw nilang kumilala kay Kristo. But because of Abrahamic covenant, dahil ang Diyos pag nangako, hindi katulad ng ibang politiko, pag nangako, huwag mo nang asahan. Pero ang Diyos kapag nangako, sabi ng Biblia, it is impossible for God to lie. Ayan. Mga kapatid, hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. In Psalms 105 verse 11, na sinasabi sa iyo, ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran na iyong mana. Ayan. So, from Abraham, nirenew ang covenant kay Isaac at pinaalala kay Jacob. Mga kapatid, yung patriarka na yan. Kaya sa Bible, kapag binabanggit na God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, yung patriarka na yan, mga kapatid, ibig sabihin, ang tinatawag nilang Diyos ay totoo at nag-iisang tunay na Diyos. Ang hindi lang naintindihan ng Israel, na yung nag-iisang Diyos na yan, na kanilang kinikilala, ay nagkatawang tao. Philippians chapter 2 from verse 6 up to verse 8, hinubad ni Kristo ang pagka-Diyos. Siya yung nag-iisang Diyos na may covenant kay Abraham. At dahil sa kailangan ng tao ang tagapagligtas, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos na kitulad sa tao. Yung nag-iisang Diyos na kitulad sa tao. At nag-anyong alipin na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus Christ. That's why we believe in one God, not three person, but three manifestation. He is the Father in creation, He is the Son in our redemption, and now He is the Holy Ghost moving upon the lives of our viewers and listeners, na yung mga nagpapasya na maglingkod sa Panginoon, bunga ng pakikinig sa programang ito, sila ay kinikilos ng banal na espiritu, sapagkat ang Panginoong Hesukristo, siya ay papasok sa ating mga puso, hindi bilang tao, kundi bilang banal na espiritu. So the title, Father, Son, and Holy Spirit, ay hindi hiwa-hiwalay na tatlong Diyos, kundi tatlong kapahayagan na ginagampanan ng iisang Diyos lamang, na ang kanyang pangalan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan ang hindi naintindihan ng Israel. Kaya nga nung sinabi ni Jesus Christ sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa, babatuhin nila si Jesus Christ. Kasi ang akala nila si Jesus Christ ay nagpapanggap na Diyos. Nagkukunwaring Diyos. Mga kapatid, ang hindi nila naintindihan, si Kristo na nagkatawang tao, siya ang nag-iisa lamang na Diyos mula pa sa panahon ni Abraham. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon sa mga Fariseo, sa mga religious leaders, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nagalit ngayon yung mga tao. Wala ka pang
40 anyos, nakita mo na ang aming ninuno na si Abraham. Anong sabi ni Jesus Christ? Bago si Abraham, ay ako nga. Ayan. So, ibig sabihin, ang kausap ni Abraham, doon sa kanyang tinatawag na Abrahamic covenant ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. So, maraming salamat mga kapatid na ito ay ipinaunawa sa atin ng ating Panginoon. Psalms 100. Okay, John chapter 1 verse 10. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ayun, mga kapatid. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya nga siya tinakwil sa Israel. Pinako sa krus. At kapag tinuloy natin sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sakay niya ay nagsitanggap at nakipag-isa ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ganun po, mga kapatid, yung benepisyo kung paano mo kinikilala ang Panginoong Hesukristo bilang nag-iisang Diyos. Magkakaroon ka at bibigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Na kagaya ni Abraham, na ang pangako kay Abraham ay pangako din sa iyo. Because we are Abraham's seed, not by blood, but by faith. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin, mga kapatid, at nawa ay may naunawaan po kayo. Kaya yung Israel, mga kapatid, bagamat maraming kaaway yan sa Middle East, dahil totoo nga naman na hindi naman alam ng mga ibang bansa na nakapaligid sa kanila yung usapan ng Diyos at ni Abraham. Wala man silang kinalaman doon. Wala silang alam doon. Kaya hindi mo naman sila masisi kung hindi nila yun kinikilala, mga kapatid. Dahil ang covenant na yan is between God and Abraham. Kaya kung hindi man niya naintindihan ng mga Arab countries na nakapaligid sa Israel, hindi mo rin naman sila masisi. Dahil hindi naman silang kausap ng Diyos. Ang nag-usap dyan ay ang Diyos at si Abraham, mga kapatid. Kaya naman, kahit na ano pa mang panganib ang kinakaharap ng Israel, God is protecting Israel. At ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless them that bless you, and I will curse them that curse you. Kaya bilang mga mananampalataya, tayo ay binhi ni Abraham by faith. Tayo ay nasa panig ng Israel, hindi man sa digmaan na yan, kundi sa pagkilala sa tunay na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang ating natalakay ngayong umaga. At hanggang dito na lang muna ang ating discussion, mga kapatid. Dahil kagaya na akin nabanggit kanina, meron po kaming mission sa araw na ito going to Castilla and Albay. Amen. So that's all for today, and I hope na meron po kayong natutunan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And let us enjoy the Abrahamic covenant as we serve the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, na walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesukristo, na sinabi mo sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa, at ang nakakilala sa iyo ay nakakilala sa Ama, sapagkat ikaw at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa iyo ay nakakita sa Ama. Salamat sa kapahayagang ito, Panginoon, na iyong ipinaunawa sa mga tunay na naghahangad na ikaw ay makilala. Salamat, Panginoon, na nakilala namin ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, the God of Israel. At ngayon, dalangin namin, Panginoon, ipaunawa mo po ang paksang ito sa aming mga kababayan, at dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang iyong bansang pinili
ang Israel. Na sinabi mo kay Abraham, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Hindi man kami lahi ni Abraham by blood, ngunit kami ay anak ni Abraham by faith. Kung kaya we pray for the peace of Israel, peace for Jerusalem, na sa gitna ng mga banta ng panganib, digmaan, ikaw ang Diyos na may pangako kay Abraham that you will protect your nation. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga kababayan sa mga bansang nagkakaroon ng kabuluhan. At nawa, Panginoon, makaisip din ng kaparaanan ang aming gobyerno na mailikas ang aming mga kababayan, na hindi sila magdadahilan lang para walang gawin, kung paanong ang ibang bansa ay nare-repatriate nila ang kanilang mga kababayan pauwi sa kanilang mga bansa dahil sa digmaang ito. Naway makaisip din ang aming gobyerno ng paraan upang masakluluhan ang aming mga kababayan sa mga bansang naiipit ng digmaan. Give them wisdom, Lord. Hallelujah. At patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga kakilala, kaibigan na nasa iba't ibang bansa na nanganganib sa ganitong digmaan. Ingatan mo po sila at ilayo sa mga panganib at kapahamak. At lahat ng mga nakinig ngayon sa programang ito, naway patuloy mong ipagkaloob ang kapahayagan sa kanilang puso, na wala kaming ibang dapat kikilalanin kundi ang nag-iisang Diyos ni Abraham, na walang iba kundi ang nagkatawang tao, at walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin iniaalay ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. Bless our viewers online and our listeners on air. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating gawain o sa ating programa ngayon, let me invite you, mga kapatid, sa ating mga pagsamba sa Panginoon from Saturday until Sunday. 3 batch ang ating pagsamba. Diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga ang ating pagsamba. Dito naman po sa Iquirino, UPC Congregation Bulan, ay Sabado alas 8 ng umaga ang simula ng pagsamba. At diyan naman sa UPC Santa Remedios Bulan, araw ng Linggo ang pagsamba alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Pagpalain ng Diyos ang inyong buong araw. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan sa palagi, naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya,